Lola. Matapos ang magdamag na paghahanap, nakaipon sila ng kalahating sako ng pagpag. Hindi pa man siya nakararating sa bahay, sinalubong na siya ng apong si Jerry Boy, 11 taong gulang. Pagdating sa bahay, agad binuksan ni Jerry Boy ang sako ng pagpag. Pero kumakain talaga sila niya. Dahil sa gutom sa umagang yon, hindi na nagawang hugasan ni Jerry Boy ang mga tirang pagkain, gaya ng pritong manok. Kumain din pati iba pa nilang kalaro. Ano lang lagi sa kalimit. Kaya kahit kakain. Isa kada 3 Pilipino household ang nakakaranas ng food insecurity o kinukulang sa pagkain, batay sa datos ng National Nutrition Council o NNC. Kapag kulang ang pagkain, nagiging resulta nito ang malnutrisyon. Ayon kay Assistant Secretary Azucena Dayanghirang, ang malnutrisyon ay nagdudulot ng pagbaba ng intelligence quotient o IQ at pagiging bansot. Sa pagtataya naman ng World Bank, hanggang 52% lang ang ng kabuang potensyal ng Pilipinong ipinanganak ngayon ang naaabot dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Para tugunan ang problema, inilunsad ng gobyerno at ng iba't ibang grupo mula pribadong sektor ang programang Kain Tayo Pilipinas. Kung hindi man tuluyang wakasan, layon daw nitong mapababa man lang ang bilang ng mga nagugutom sa bansa at mapataas ang antas ng nutrisyon ng mga batang ipinagbubuntis at mga bagong panganak. Humigit kumulang 51 million Pilipino ang nakaranas ng katamtaman o matinding kakulangan sa pagkain mula 2021 hanggang 2023 na ginawang sitwasyon sa Pilipinas ang pinakapangit sa Timog Silangang Asya.